Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara, pag-usapan nga natin itong malapit ng pirmahan na 2024 budget. No? Yan. Tingnan muna natin itong article coming from the Manila Times. Marcos set to sign 2024 budget bill. Kaninang hapon nga guys, habang ako'y nag-scroll, nakita ko itong post ni Mama Lutikia, which was posted December 12, 2023 at 8:38 p.m. to be exact. So ayun nga dito sa kanya, budget of HOR for 2024 increased by 12.5 billion from 16 billion to 28.6 billion. No? Mabalikan nga natin tong article coming from the Manila Times. It says here that President Ferdinand Marcos Jr. is set to sign the proposed budget into a law on Wednesday. Speaking to Filipino journalists in the sidelines of the commemorative summit in Tokyo, the president said that he was fairly comfortable with the way the budget has turned out. We just have to do a little work over the year to make sure we cover the differential between the actual appropriated funds and unappropriated funds that have been appropriated by the House and Senate, he said. Speaker Ferdinand Martin Romualdez said he does not expect the president to reject or veto any provisions. Wow. So parang lumalabas tuloy by saying this, parang sinabi na sa inyo ni PBBM kung paano gagawin ang budget for 2024. Kasi if you're saying this, that he does not expect the president to reject or veto any provisions. No? So, ang tunog dito ngayon na parang he's very sure. No? We're not anticipating any. We followed parameters and we have been working closely with OP. Wow. And all departments, he said. We have been working closely with the OP. And so parang napaisip ako doon, ano? Parang napaisip ako bigla doon. Kayo ba? We have been working closely with the OP, Office of the President. So yung pagtatanggal ba ng budget ni VP Sara sa confidential fund, both sa DepEd at ang tawag dyan, Office of the Vice President. Even before pa malaman, no? Or even before pa kayo magkaroon ng deliberation tungkol dyan, aware na si PBBM na tatanggalin niya yan. It's either aware siya dahil sinabi niya na, or aware siya dahil sinabi niya sa inyo. Either of the two lang yan. Diba? Either of the two lang yan. On Monday, Congress ratified the bicameral conference report on the proposed 2024 General Appropriation Bill, or GAB. The proposed budget is equivalent to 21.7% of gross domestic product and 9.5% higher than the 5.26 trillion 2023 budget. Romualdez assured the public that the proposed 5.769 trillion 2024 national budget includes funds to the most defense on the West Philippine Sea. So, yung pagtanggal niya ng CIF sa mga civilian, no? I'm not sure kung all, but to some most probably confidential funds is para gamitin sa West Philippine Sea. So, bakit may ganitong post? Budget of HOR for 2023 increased by 12.5 billion. Anong gagawin niyo sa 12.5 billion? Very recent lang guys, no? Alam natin yung controversy about dyan sa travel expenses budget nila. 'Di ba? And again, nag-raise na naman na question si Miss Sas. Meron kayong mahigit 2 billion na budget.
para sa inyong travel expense. Tapos ang kailangan nyo lang palang gastusin o gamitin is nasa ilang milyon lang. So ano palang gagawin nila doon sa bilyon-bilyon na matitira? 'Di ba? Pera yan ng taong bayan eh. So anong gagawin nyo sa sobra? 'Di ba? If you remember, no, kinall out yan ni SAS. Kung yan lang naman pala yung numbers, no, yan lang naman pala yung kailangan yung gastusin. Bakit kayo humihingi ng mga malalaking budget? Diba? Nagkanda leche-leche na nga buhay ni Ka Eric at ni Ka Eric at saka ni Dr. Rabadoy dahil sa pagtatanong ni Ka Eric tungkol dyan sa ibinalita sa kanya. O, kami naman ngayon na magtatanong sa inyo. Ano ang gagawin nyo sa mga sumusobrang pera sa budget nyo yan? Imagine nyo, 12.5 billion increase. Kung ito ba namang perang to, total, lagi nyo namang inaano ang DepEd, ilang classroom na ang magagawa ng 12.5 billion pesos? Sige nga guys, ito, no? I-review natin kung gaano karaming batas ang naisa sa batas ng Congress. Both ng HOR at saka ng Senate. Para maglagay tayo ng ganitong kalalaking budget sa mga to. Hindi pa kayo nanlulumo dyan sa laki na yan? Diba? Di ba kayo nangihina? Ako, just by looking at it, awang-awa ako doon sa mga tao. No? Guys, even pulubi, pag may binili yan, nagbabayad dyan ng tax. Dahil nagbabayad dyan ng VAT sa mga binibili nila. Lahat po tayo nagbabayad. Wala pong exempted sa atin. Oh. So yung increase na 12.5 billion, gagamitin yan sa WPS? Ng Congress, ng HOR, ng House of Representatives? Paano? Paano nyo gagamitin yung increase na yan para sa WPS? Gagawa kayo ng bill? Gagawa kayo ng mga batas? Diba? He said that the Coast Guard has a bigger allocation in the proposed budget since the President has vowed to pursue vigorous defense of the West Philippine Sea. O, diba? Coast Guard daw ang may pinakamalaking budget. Magkano budget ng Coast Guard? Kasing laki ba ng budget ninyo? Yung increase nyo? Is it the same? Diba? If the numbers are correct, ikaw as a taxpayer, ikaw na kinakaltasan sa sahod mo tuwing bumibili ka ng nagbabayad ka ng plus VAT, e-VAT at kung ano-ano pang. Basta lahat ng galaw mo. Kung may sasakyan ka, bayad ka ng tax mo sa gasolina. Kahit pag namamasahe ka, bayad ka rin ng tax. No, indirectly lang naman. But then, at the end of the day, kulang na lang, pati yata paghinga mo, magbayad ka ng tax eh. Sinasabi ba ng HOR, itong value na to, if this number are correct, lahat ba yan mapupunta sa WPS? Yung budget na 12.5 ba yan? Mapupunta ba yan sa ano? Diba? Tapos ito yung malala. Wala pa silang audit. So, paano natin malalaman saan nila ginagastos yung pera na yan? Yung mga pera na binibigay sa kanila? Sino pa ba? May natutuwa pa ba dito? Tapos meron pa mga vlogger na pinagtatanggol pa si Romualdez? Talaga ba? Ito pa yung pinaka nakakatawa. May mga vlogger nakakamping
Pero, pinagtatanggol si Romualdez. Kung paano i-trash talk si BBM, yun naman ang pagdilot sa pat ni Romualdez. Di ba nakakatawa yun? Ewan ko guys. Parang, kaya tuloy nasasabi ni Mrs. na yung hindi tamang pag-liquidate, no, yung pag-audit by certification, yung liquidation by certification ng mga taga HOR legalized corruption daw eh. Oh, tanong diyan paano nila ino-audit? Paano natin malalaman na ito para dito, ito para dito, ito para dito? Sabi ko nga sa klase ko kanina while we're talking. Sabi ko, you know what? Every time na nanonood ako sa session ng Senate, parang lahat sila naka-tablet. Lahat sila naka-iPad. Yung mga iPad, maabot siguro between 80 to 100,000 ng isang peraso. Tapos, yung nagpupondo sa mga taong yan, halos wala nang makain. Ano kaya nararamdaman ng mga politiko natin once sila ay bumabaybay, no, nagtra-transverse sa mga kalsada, sa mga highway? Lalo-lalo na kung napapadaan sila dyan sa may Maynila. Di ba nila nakikita yung mga kawawa nating mga kababayan dyan na halos kumain ng pagpag para lang makasurvive? Tapos sila hayahayang buhay dahil pinupondohan sila ng taong bayan. Kaya sa totoo lang nakakalungkot na may mga vlogger na sumusuporta sa mga politiko na hindi man lang naiisip yung gutom ng ibang tao. Then yung mga way of yung alam mo yung way of addressing people, yung I don't know how to say that, pero lagi nilang sinasangkalan ng mahihirap. Ginagawa nila para sa mahihirap, para sa mahihirap nating kababayan and all the shebang, pero utang na loob. 'Di ba? Ako, I'd rather see someone eat than makapagbakasyon. If we're talking about public service or being selfless, kung sa pagiging matulungin lang naman, no? Kung pwede na lang magtsinelas na lang ako para yung pambili ko ng sapatos, maipakain ko sa ibang tao na nagugutom. Siguro yun yung tunay na malasakit sa ibang tao. Ito ba, itong budget increase na to, nagpapakita ba to ng pagmamalasakit sa kahirapan ng mga kababayan natin? Kaya natanungin ko guys. 'Di ba? Kung itong mga numbers na to tama. Kung ganito nga kalaki yung numbers, no? Increase by 12.5 billion. But coming from Ma'am Malutikia, she's not going to post something like this na hindi niya na-verify. Ano pakiramdam, guys? 12.5 billion yung increase. Tinanggalan si VP Sara ng budget sa CIF dahil di umano ilalagay, no, sa budget ng Coast Guard. Pero sila, nagkaroon sila ng increase ng 12.5 billion. Is this the reason why they're supporting Romualdez? Diba? Hanggang kailan tayo mananahimik? Na hindi nilalabas yung tama nilang pag-audit, kung paano nila ginagastos yung mga budgets nila na pinupondohan ng taong bayan.